Kung sa kabila, para di tayo ano. Dito sila. Po natin siguraduhin makakuha ng hustisya yung mga pamilya. Hindi pwedeng hindi pwedeng suspension lang o ano lang. Ito po sa yung lahat ng mga Okay. Okay. Actual. Responsibilidad sila. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Nakasuspindi pa rin yung bota nila. Yung bota nila. And sa schedule na ng hearing. Tapos, sa hearing, mag-a-appeal po yung mga abogado natin. Pwede naman po kayong pumunta, pero kung gusto ninyo. Pero i-update po kayo regularly, lalo na ng mga abogado natin. Tuloy-tuloy po tayo. Basta, basta lang mo tayo tayo. Kagaya po nung ginawa din natin kanina lang sa Quezon City para sa pamilya ni Dane at ni John. Dito po yung mga pamilya po ng mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church na nakakalungkot talaga kasi magka-camping trip lang yung mga bata kasama ng mga guide, ng mga miyembro ng mga simbahan. Dumaan lang po ng toll, ito na nangyari. Talagang hindi katanggap-tanggap itong nangyari to. So sabi ho ng ating Pangulo, alalayan po natin ang mga pamilya hanggang dulo. Hanggat makuha nila yung hustisyang dapat nilang makuha. Pero hindi po tayo titigil doon. Hindi tayo titigil dito lang sa civil case na to. Ang utos po ng Pangulo, repasuhin po natin at baguhin po natin lahat ng mga regulasyon na talagang nag-cause dito sa crash na ito. No? Kasi lahat ng mga to, preventable naman to. Kung kung tama yung ginagawa ng bus company, tama yung ginagawa ng driver, dapat na-prevent po ito. Kagaya po ng mga iba't ibang mga crashes itong mga nakaraan. Marami po dyan preventable. May mga aksidente, oo, pero marami po dyan, mape-prevent. So talagang sweeping po ang gustong reforma ni Pangulong Bongbong Marcos dito, kasabay na ng pagtulong sa pamilya. So nag-file po tayo ng civil complaint. Tumulong po tayo sa mga pamilya para magbigay ng abogado. At nag-file po tayo, ang hinihingi po nating danyos dito ay 80 million pesos para sa mga pamilya, no, na dito sa Antipolo. No, I think mga 40 pamilya yan na apektado dito sa namatayan, dito sa crash na ito. So 80 million pesos po ang total na hinihingi nating damages sa Solid North at sa doon sa driver. No, so umpisa pa lang po ito, hindi po natin papabayaan, hindi po natin bibitawan at iiwan ang ating mga kababayan. Pero mensahe po natin sa lahat ng mga bus company, lahat ng mga nagpo-provide ng public conveyance, yung nagdadala ng mga kababayan natin sa kanilang paroroonan. Kumikita po sila dito sa binigay sa kanilang pribilehiyo ng gobyerno. Pero may responsibilidad po silang malaki para sa kapakanan at safety ng ating mga kababayan. Hindi lang yung mga pasahero nila, kundi pati yung mga kababayan na natin na nasa kalye. So, sweeping reforms po ang gusto ng Pangulo. Una na niyang pinataas ang insurance coverage ng mga PUV, kasama ang mga bus, para ipantay sa mga private vehicle. Ginagawa na po natin yan ngayon. Pero marami pa po tayong mga reformang parating dahil sa direksyon at utos ng ating Pangulo. At hindi po natin pababayaan ang mga pamilyang nagkaroon ng napakabigat na karanasan dito sa nangyaring mga road crash nitong nakaraan. Magpa-file din po tayo ng mga civil cases para naman dun sa dalawang pamilya sa NAIA crash. So, gagawin po natin yan, hindi po natin sila iiwan, tuloy-tuloy po tayo. Saan ano nangyari doon sa bus driver? Yung bus driver, I think pinyansa nung Solid North, pero wala nang lisensya, revoke
revoke na ang kanyang license, hindi na siya makakapagmaneho habang buhay. Hindi na pwede yan. No? At kailangan siyang managot at kailangan ding managot ng solid note.